Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Naku, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ng paborito kong programa, sang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin natin ang Abogado ng Bayan, ang Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Thank you very much. Okay ba yan? Okay na okay yun. Okay. Sweetheart. Ano ba? Maraming salamat Ay, naku. kay Attorney Gabby, ang abogado ng bayan. Hindi pala. Abogado de Campanilla. Ikaw ang abogado de ikaw, Campanilla. Abogada De de Campanilla. Okay. At sa ating mga kababayan na sumusubaybay po sa ating palatuntunan, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Doon sa mga nanonood sa atin sa TVUP, sa YouTube Live, Facebook Live, Signal Channel 101, magandang gabi po sa inyong Magandang gabi lahat. po sa inyong lahat. Oh. Ikaw ba napanood mo na yung sarili mo? On Mahirap, Facebook Live, mahirap panoorin. YouTube Live. Hindi, kasi pala merong yung sa Replay. YouTube, pwede ka mag-replay. Correct. Pati yung dun sa Signal TV, pwede mo rin panoorin. Sawa na po ako sa pagbumuka ko, kaya hindi ko na pinanonood. Grabe ka naman. Hindi naman masyadong nakakasawa. Wey! Parang pick-up line yun. Well, dito po sa programa natin, tuloy-tuloy lang ang ating misyon ng magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa buhay nating personal, sa ating mga relasyon at iba pa. Dahil sa panahon po ngayon, napaka-importante na merong kaalaman tungkol sa batas. So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa inyong mga katanungang legal at sa mga usaping batas. Tumawag lang po dun sa mga numero na nasa screen ninyo. Para sa mga Globe users, ang numero na to ay 0954-310-0331. At para naman sa mga smart users, 0961-770-8807. O di kaya mag-iwan kayo ng mensahe sa Facebook page nang wala ng iba kundi ang TVUP. And syempre, nandito na naman tayo ngayon, di ba? Share and share alike. Sharing one microphone. One microphone. Opo, kasi anong panawagan mo? Anong panawagan mo ngayong gabi, Attorney Danny Con? Baka po may magdodonate ng isa pang microphone. Opo, usually tag-isa kaming microphone, pero due to technical problems, iisa. But, as they always say, The show must go on. the show must go on. So, sharing tayo ng isang microphone. Diba? Gagawan po namin ito ng paraan. Pero, Para wag lang mahinto dahil, ang pagbibigay natin ng payong legal Okay. sa ating mga kababayan. Kaya lang nga, since meron pong technical problems, wala po tayong mga phone-in question ngayon po, mga text-in question lang ang ating ma-entertain until merong mag-donate ng bagong microphone at pang-fix ng ating mga technical problems sa ating microphone system. Darating din yan. Darating. Nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na rin na padating na ang paborito mong segment dito sa Abogado de Campanilla, which is Joke time. Lawyers. kasi nga parang hindi masyadong nakakatawa ko minsan pag joke time. Yung joke time, no? Baka So, dapat baguhin na natin yung joke time. magiging ano? Baka, ikaw magaling dyan eh. Ano naman? Mm-mm. Parang anong ambag mo today? Adi, Kung ano man. Pag hindi nakakatawa, hindi nating tatawaging joke. yan. Yung ambag mo na lang. Joke daw time. Yan. Sige. Ano yung joke mo daw? time. Oh. Okay. Do lawyers say I do when they get married? So, do lawyers say I do when they get married? No. What do they say? I accept the terms and conditions. So, parang natawa ka. Ano ba?
Parang hindi masyadong nakakatawa. Pero, di ba, parang ginawang kontrata, di ba, I accept the terms and conditions. Kaya nga yung iba dati, di ba, sabi nila, ay, naku, divorce pa, wag nang divorce. Dapat lahat daw ng kinakasal, parang kontrata lang. After 5 years, expired na. Tapos na. Kung gusto nyong i-renew, pwedeng i-renew. For life. Oh, for life. Pagka nirenew mo na, for life na yun. Pero, for Pero life, trial- parang parang reclusion perpetua. Trial period yung First sabi nila 5 years, 10 years. daw. I think galing sa Gabriela to, if I'm not mistaken. Parang napaisip ako, galing sa akin? Hindi. Merong organisasyon ng mga Oo babae. nga, yung organisasyon ng Galing sa kababaihan. Pero yung 10 years, parang ang tagal naman nun. Yung iba nga hindi umaabot, di ba? Meron nga daw 7 year baka each. masyadong matagal Na hindi naman. nalalampasan ng ibang tao. Baka masyadong matagal naman yung 10. Oo. Pero ang sa akin, kung maghiwalay sila ng 5, meron pa silang, after 5 years, meron pa silang 5 taon para magkabalikan. Diba? But marriage is a special contract. Diba? So, hindi pwede yung basta-basta terms and conditions na yan. Kasi sa atin, it's a special contract. At saka ano po ito, it's a commitment. Nax. Naku. Commitment yan. Wag na nating umpisahan yan kasi baka magbigay na ng relationship advice yung isa dito. Baka hindi na tayo usapang dekampanilya. Ay, ano na? Usapang Valentine's. Parang may hangover ka pa ng Valentine's. Usapang puso. Nako. Usapang puso. Wag na. Parang Diba? tayo si ano. Parang nung nakaraang Valentine's, anong advice mo? Wag ng bulaklak Hindi. na namamatay. Dapat- Bulaklak na nakakain. Bulaklak Ano? na nakakain. Baka maraming maghiwalay. Anyway, umpisahan na natin Sige. ang mga text-in questions natin for today. Unang-una galing kay Chloe. Diba? 27 years old, galing Quezon. Lukban. Oo, Pahiyas. correct. Pahiyas yan. Oh, ang tanong niya, "Hi attorney, tanong ko lang po, may bibilin po kasi kaming house and lot, kaso po, rights lang po ang meron sila. Wala pong titulo ang lupa. Ano pong need ng mga papeles or proseso?" Ang ibig pong sabihin ng rights, kung ano po yung karapatan noong nagbebenta sa inyo sa lupa, yun lang po ang karapatang maisasalin niya sa inyo. Yun lamang po ang maibebenta niya sa inyo. Assuming na allowed siya na magbenta ng rights, di ba? Oo, pero halimbawa po, yung lupang kinatitirikan niya na ibinebenta niya ay pag-aari ng gobyerno. Hindi pa siya alienable and disposable, kaya hindi pa ito pwedeng malagyan ng titulo. Pero nakatayo na po matagal na panahon yung nagbebenta sa inyo, may bahay na siya ron. Kapag ka po dumating yung panahon na idineklara ng gobyerno na ang lupa ay alienable na and disposable, maari na po itong bilhin mula sa gobyerno nung nakatirik. Yung pong pagkakataon na iyon, na maaari niyang bilhin ito in the future, ang karapatang isinasalin niya dito sa binebentahan niya ng kanyang rights. Yun po ang kanyang right sa lupa. Meron siyang karapatang tumigil sa lupa, meron siyang karapatang tumirik sa lupa, at kapag dumating yung panahon na ito ay pwede nang ibenta, pwede niyang bilhin ang lupa. Yung pong lahat ng karapatan na yon, ang kanyang ibinebenta dito sa kanyang kinakausap na bibili. Pero kinakailangan po nating masiguro na siya nga talaga yung nakatirik doon sa lupa. Kasi po baka mamaya siya ay bantay lamang nung talagang may-ari nung yung talagang may-ari nung bahay. So, wala siyang linipat. Oo. Wala siyang nabenta. Opo, kasi hindi naman pala siya ang ang talagang may-ari nung right. At siya bantay lamang. Kaya kinakailangan po nating masiguro. Ngayon, paano po ninyo masisiguro? Kung yung pong lupa ay may nakatayong bahay o meron pong nakatirik o may nagbakod, pwede po kayong pumunta sa Municipal Assessor's Office. At pwede po ninyong tanungin sa Assessor's Office kung meron na bang tax declaration yung lupa. Kung meron na pong tax declaration yung lupa,
may nagbabayad po ng amilyar. At titingnan po ninyo kung kanino nakapangalan yung tax declaration. Kapag ka po ito ay nakapangalan doon sa taong nagbebenta sa inyo, yung pong tax declaration ay malakas ito, matibay na nakatibayan na siya nga ang may karapatan na tumirik doon sa lupa. Subalit, datapwat. Whatever. Whatever. Hindi. Ngunit. Kung yung lupa po na yan ay titulado na. Hindi pa sinabi niya may wala bang tito. May tito na ba? Wala pa? Walang titulo. Okay. Pero kung yung lupa po na yan ay kaparte na halimbawa ng isang reservation, pwede po kayong paalisin anytime. Kasi halimbawa ito ay naka-reserve para sa isang proyekto ng gobyerno. Pagka po sinimulan ng gobyerno yung project na yon, mapapaalis po kayo. Kasi kung yung nagbebenta sa inyo, kaya nga baka binebenta niya kasi alam na niya na uumpisahan na yung project at paalisin na siya, kaya binebenta niya. Di magkakaproblema po kayo. Dahil matapos nyo po siyang bayaran, titirik lang po kayo doon ng 1 taon, paalisin na kayo. Kaya po kinakailangang magtanong-tanong din kayo sa munisipyo o sa barangay kung ano ba ang plano ng gobyerno, kung gobyerno ang may-ari, doon sa lupa na kinatitirikan at may tax declaration. Dapat masigurado nyo kung ano ba yung basis ng rights na yan. Yes, diba? opo. O, yun. So, bago tayo magpatuloy, meron tayong mga live viewers na gusto nating batiin. Si Sophonias Anfone. Tunay ba na pangalan to? Tunay daw. Si Babae ba si Sophonias o lalaki? Lalaki. Si Sophonias Anfone. Parang Greek yan eh. Oo, tapos gusto din natin batiin si Chian Malubay, si RC De Guzman, si Brian Gutierrez, si Eden Untalan, palaging nanonood sa atin, nag-text na sa akin. Okay, so, mag-text lang po kayo ng mga katanungan ninyo. In the meantime, ito po ang text question ni Mark, 34 years old from Quezon City. Sabi niya, attorney, nakabangga po kasi ako ng sasakyan. Ngayon, nagulat na lang ako, hinihingi na ang driver's license ko at pinicturan pa niya. Legal ba to? Ano yan, siguro nandun sila sa daan, nagbangga sila. Pero para sila ay hindi na makasagabal sa trapiko, nag-usap sila na, sige, kukuha na lang tayo ng report at para malaman ko naman kung sino ka, baka naman pwedeng makunan ko yung driver's license mo. Alam niyo kung bakit? Kasi po, kapag walang naipakitang driver's license ang driver, ay may presumption na siyang may kasalanan. Kaya po talagang ako man, yung may sasakyan, hihingin ko rin yung driver's license nung nakabangga. Saka gusto nyong alam nyo kung sino ang kakasuhan ninyo. At ako naman, ibinibigay ko din yung aking driver's license. Kung sino bang tatawagan, di ba? Kung sino ang in-name mo sa complaint. Pag nagpunta ka sa police, sasabihin ng police, sino bang nakabangga mo? Hindi ko po alam Kasi, makukuha po natin yung picture ng sasakyan na nabangga natin o nakabangga sa atin, makukunan po natin yung plate number. Okay, makukuha rin po natin kung sino ang registered owner. Pero kadalasan po kasi hindi yung registered owner ang nagmamaneho ng sasakyan. So kinakailangan malaman natin kung sino ba ang nagmamaneho ng sasakyan noong araw na ito ay nakabangga o nabangga. At isa pa, para malaman nga natin kung siya ay may lisensya. Kasi kung ayaw niyang ibigay ang kanyang lisensya, baka walang lisensya. Or, kung may lisensya, paso ang lisensya. Parang wala na ring lisensya pag expired. Opo. Kaya, siya po ang ipapalagay ng batas na may kasalanan. Pero syempre, yung pagkuha po ng litrato ng lisensya na yan is only for that purpose. Yes. Wag nyong ipopost on social media. Kayo naman ang makakasuhan ng paglabag ng data privacy. Yes. Okay. At kung meron pa kayong sinabi doon na hindi maganda, libel pa yun. At hindi lang basta-basta libel. Cyber libel. Kung ginawa nyo sa internet, mas mataas po ang mas mataas ba ang penalty parusa, no? by 1 degree.
Hindi mas mahaba ang kulong. Of course, di ba? Kasi syempre, alam mo naman yung internet niyan, iba na ang reach niyan, di ba? That's true. Ang bilis kumalat, ang lawak ng reach. Kaya nga, sinasabihan kayo, huwag kayong basta-basta magpo-post at mag-upload. Mas lalo na kung ito ay paninirang puri na ibang tao. Ayan. Okay. So anyway, si Lawrence, 35 years old from Makati, sabi niya, Attorney, pwede ko bang tanggalin ang posisyon na ino-offer sa akin? Pinipilit po kasi nila ako na maging team leader. Pwede ko bang tanggihan, Attorney? Kapag di raw tatanggapin, tatanggalan ako ng schedule para lang po tanggapin ang offer. Or ipadala raw ako sa malayo para ma-pressure na tanggapin ito. Magandang tanong yan, Kasi parang ipinopromote pa siya Pero ayaw niya Pero ayaw niya. Na pwede ba siyang tumanggi sa promotion? Depende po yan sa company policy. Kapag ka po nasa company policy na bawal tumanggi sa promotion, hindi po natin matatanggihan. Kasi part po ng exigency of the service yun. Pero kung wala sa policy po ng kumpanya na hindi nyo pwedeng tanggihan ng promotion, ay pwede po kayong tumanggi. Pero parang alam ko yung pinapadala kayo sa sa malayong lugar, parang pinapahirapan talaga, Ano diba? po yan? Constructive dismissal Parang naman. constructive dismissal. Meron po kayong, kung para tanggapin mo yung posisyon, ay pinahihirap ang trabaho mo, Or pinapatapong ka sa malayong lugar. Meron kasing kasong dinesisyonan ang Korte Suprema. Nito lamang, siguro 2 linggong nakaraan. At ang sinasabi nga ron, kung ikaw ay pinahihirapan ng kumpanya sa iyong trabaho, ay pwede itong ma-interpret na or ipagpalagay na constructive dismissal. Pero sa kaso na to, hindi yung kasi ang intention nila Ang intention nila ay hindi naman siya i-dismiss. Ang intention ay para puwersahin siya na tanggapin yung promotion. Pero sa Parang isang banda, ganun na rin ang epekto. oo, kasi sa isang banda, kung ginagawa mo naman yung trabaho mo, ayaw mo ng additional responsibilities, di ba? Okay ka na doon. Baka naman, pwede ring tumanggi. Ang sa akin, depende sa company policy na alam nila kung ano ang company policy. Meaning, nakasulat yon at alam nila nung sila ay tinanggap na merong ganong company policy. Sa ang feeling ko, hindi rin kasi pwede na mag-stagnate yung organization So, meron ding desire yung employer na mag-move up ang kanyang mga trabahador nang sa ganoon may mga pumalit naman doon sa ibaba na new blood. Otherwise, you'll become a dead wood in the organization, and dead wood will contribute to the inefficient operation of the business. Pero yun po, mangyayari lang kung yung company policy na yon ay nakasulat at pinaalam sa lahat ng mga empleyado, halimbawa, yung evaluation ng performance, di ba? Na kapag bumagsak ka dun sa target ng 3 beses, pwede ka nang tanggalin. Kasi, pwede namang kasing sabihin nung pinopromote, ayoko dyan kasi pag pinopromote nyo ako, mas malaki ang overtime, mas malaki ang responsibilidad, ganyan. So, sabi niya, gusto ko umuwi ng maaga kasi marami akong anak. Ayan. Unfortunately, I'm not a labor law expert. So, anyway. Magtatanong po tayo. Okay. So anyway, ito namang si Howard, 45 years old. Iba naman ang tanong niya. Pwede po bang makasuhan ng trespassing kapag pumasok ka sa loob ng tirahan ng informal settler? Na wala naman silang titulo sa lupa o tirahan na yon. Or even worse, informal settler sa lupa mo. Opo, maski pa sa lupa mo po sila nakatayo. At sila yung nag-trespassing sa lupa mo. Baka pumakasuhan kayo ng trespassing kung pumasok kayo sa bahay nila nang wala silang pahintulot or against or in protest. Okay, nung nakatira po doon. Correct. Protest. Kasi po, hindi natin dapat ilagay ang batas sa mga kamay natin.
So, wag po ninyong pasukin. Hayaan po ninyong batas ang gumawa nito. Correct. So, wag kayong basta-basta susugod, Oo. di ba? Kasi sabi niya, lupa ko ito. Di ba? Wala. Kaya nga merong mga kaso ng Ah, unlawful detainer at, ano yung isa? ano, ejectment. Ejectment. Di ba? Hindi nyo pwedeng basta sa balutan ng mga gamit nila, di ba? Malis na kayo, lupa ko. Coercion Hindi yun. pwede. Coercion. You have to file the appropriate case in court. Okay. Demanda kayo ng grave coercion. Kayo pa ang magkakakaso. Kayo na nga ang napasukan at nawala ng possession at paggamit ng sarili mong property. Kayo pa ho ang baka ma-file ng kaso. Ayan. Okay. So, ang tanong naman ni Mirasol, 47 years old from Navotas. Uy, nako, taga Navotas ang Ay, oo nga pala. tatay ko. Taga Nabotas po si Mrs., yung Oo, tatay niya. Navotas, Malabon. At di ba? Malabo naman ang nanay niya. Correct. Well, attorney, hingi lang po ako ng advice kasi recently namatay po yung nangutang sa akin. Malaking halaga rin po ang kanyang utang. Masisingil ko pa po ba siya? Siya po ay hindi na masisingil kung wala na siyang naiwan ng ari-arian. Pero kung may mga ari-arian po siyang naiwan, pwede po nating siyang singilin, magsasampa po tayo ng kaso, at doon po natin babatakin sa mga naiwanan niyang ari-arian. Pero kasi kung maraming ari-arian niya, bakit kaya nangutang? Balasubas lang siya. Manunuba lang. Marami kasi. Kaya nga ayoko tong usapang utang kasi marami akong kilala na uutang, kaya naman magbayad, pero kung pwedeng hindi magbayad ay hindi magbabayad talaga. Parang bigay na yon. Oo, kaya nga pala yung sinasabi, kung magpapautang kayo, kung ano lang yung hindi nyo iiyakan na halaga. Di ba? Pautang niyo. Kung gusto nyo tumulong, papautang kayo. Yung halaga na kung hindi kayo bayaran ay hindi nyo ikakasama ng loob. Pero siguro yung mga iba kasi business . Well, kung business, ibang usapan ibang yun. Tama, Oo. tama. Anyway, ito naman si, Zusmita. Diba parang ano yan? Sushmita Sen, Miss Universe. Miss Universe. Pero siya ay Zusmita. 32 years old from Bulacan. Attorney, ask lang po if pwede mo bang pakasalan ang anak ng second cousin mo. Sandali, no? Baka hindi nila malam kwentahin. Okay. Sino ba ang second cousin mo? Ang first cousin mo ay ang anak ng kapatid ng nanay mo. Okay. So, magkapatid ang inyong mga magulang. So, kayong dalawa ay first cousins. First generation cousins. Okay. Yung mga anak ninyong, yung anak ninyo, Mag-second cousin. ay second generation cousins. So, yung anak ng second cousin mo, ang second cousin mo ay pamangkin mo sa pinsan. Okay, yun ang hindi pamangkin. Pinsan mo sa pinsan. Okay, lalo naman pinsan kayo sa pinsan. Yan. Kasi anak ng pinsan, ikaw ay anak Ay, silang dalawa ay anak ng magpinsan. So, second cousin sila. Okay. So, yung second cousin may anak. So, mas malayo na. Third generation na yon. Okay. Pwede mo bang pakasalan yung anak ng second cousin mo? Pwede. Po. Kasi ang pagbabawal ay hanggang first cousin lamang. Kasi, Fourth degree. kasi di mo basihan yan, di ba? Kasi po, nung araw, inaalaw po na before 1950, before the new civil code, inaalaw po na magpakasal ang mga first cousins. Kaya nga si President Quezon, ang asawa niya, si Doña Aurora, ay first cousin niya. Ganun ba? Yes. Okay, first cousin sila. Kasi nung panahon na yon ay pwedeng pakasalan ang first cousin. Si J.B.L. Reyes, ang kanyang asawa, yung first cousin. Ikaw yata ang ultimate legal marites, no? Yan. Ang dami mong alam ng mga relasyon. Kasi ito yung nakasulat Correct. din sa mga babasahin ng mga, ng trivia. Doon po ay pwede. Pero nakita po nila
sa kanilang pagsusuri ng siyensya dun sa mga nag-aasawa ng magkakalapit ang relasyon ay nagkakaroon po ng defect ang kanilang mga offsprings. Yung So kanilang for mga- scientific reasons, ay pinagbabawal kung masyadong malapit ang relationship. So hanggang First cousin. first cousin sa bawal. Oh. In fact, Ang bawal, di ba? oo, 4 degree, up to the 4th degree. sa Espanya nung mga nung mga 1400, 1500 marami pong mga magpe-first cousins ang naging mag-asawa roon. Kasi gusto nila yung kayamanan is Ay, within the oo, family, within hindi the napupunta sa kung kani-kanino. Dumating yung panahon na deformed na po ang kanilang mga naging anak. Iba na ang itsura ng mukha, mahahaba na, hindi na makapagsalita ng tama, masasakitin na sila. So, mga 1500 pa po, naobserbahan na yun. So sa batas po natin hanggang 4th degree of consanguinity. And ang pinakamalapit na computation niyan, ang mag-first cousin. So kung second cousin, pwede Wala, na. pwede na. Although syempre sa kultura ng mga Pilipino, especially kung very very clannish tayo, 'di ba? At medyo close ang relationship. Malapit Parang medyo nasa-scandalize pa yung mga tao na naku, ang mga magpinsan kinasal. Pero kung mag-second cousin, legally pwede pwede na. na po. Okay. Ngayon naman, merong text in question si Rico, 51 years old from Pampanga. Sabi niya, nakawala po ang sawa. Akala ng ko, nakawala po ang asawa. sawa? Asawa pala. Year of the Snake pa man din ngayon. Oo nga. Diba? Nakawala po ang sawa, ang ahas. Aha, ang sawa. Pero sawa, malaki yun, malaki. Ng kapitbahay namin. Ngayon, nawawala na po. Nagulat ako na ang kapitbahay ko ay merong sawa sa bahay pala nila. Tama ba, attorney, na nag-aalaga ka ng gano'n na hayop? Saan ko siya dapat ipagbigay alam? Come to think of it, parang meron bang batas na nagbabawal? Well, depende kasi ang alam ko, 'di ba, bawal yung mga exotic animals, mga endangered species. Hindi ka dapat nag-aalaga, it's illegal. Kapag ka-endangered. Oo, yung mga ganyan, hindi ko alam kung endangered tong Yung sawa Tong kasi, sawa. kung ordinaryong sawa, ay hindi naman siguro siya endangered, no ha? Pero ang alam ko, pag mga actually bawal kunwari yung mga myna, 'di ba? Yung mga Bawal hulihin. bawal hulihin, At bawal bawal alagaan sa bahay. Hindi nyo pwedeng sabihin, nasa akin na, anong gagawin ko? Ang alam ko, ito turn over mo sa ano O sa sa DNR, merong specific bureau. Merong specific ahensya ang gobyerno, hindi ko lang matandaan kung ano yung specific, na dapat ito turn over nyo doon for proper. Or, pag pumayag sila, kasi hindi naman, imagine kung lahat ng mga yan, ibibigay ninyo, baka hindi rin maalagaan. Alam ko in certain cases, pwede kayong bigyan ng approval na naalagaan kung may kakayanan talaga kayo. Or kung walang danger, katulad nito, di ba? Sa mga kapitbahay, baka mamaya makagat kasi, pa kayo niyan. Kung pwede sawa, baka pwede tigre. Alagaan sa bahay. Naku, baka merong hindi na. ganyan. Oo. Merong nag-aalaga sa bahay. Tigre, no ha? Kasi kung nakawala yan, baka manginain sa kapitbahay. Diba? Sa palagay ko meron Ang tingin ko merong batas na nagbabawal Meron. na mag-alaga ng mga dangerous animals Meron. sa kanilang mga bahay, sa residensya nila. Dangerous and endangered animals. Okay. Oo. Yung sawa talagang dangerous yun. Pero marami nag-aalaga, Pwede kang kainin nun Naku, kaya bawal po talaga ang mga ahas. Mga ahas na inaalagaan sa sarili niyong mga bahay. Bawal yan. Kayo kakainin niya pag nagutom yan. Pero parang iba yung nag-aalaga ng, di ba parang linya sa sine yun? Hindi ako nag-alaga ng ahas sa sarili kong bahay. Yan. Oo, di ba? Meron pa ba tayong... Meron pa, kaya lang, sorry po, pero ang bilis ng panahon, akalain mo yan. Tapos na naman. Oo. Ang isang episode. Another day is done. Yan. Pero, we are Oras not yet na. done. Di ba? Oras na.
So mag-text na lang po, mag-comment po kayo sa aming Facebook page or mag-text o tumawag dun sa mga numbers na naka-flash sa inyong mga screen kanina, and you'll never know, baka abangan nyo na lang po at baka sa mga susunod po natin mga episode ay mapag-usapan natin ang mga questions na ipinadala po ninyo. So maraming salamat kay Attorney Gabby, ang abogada de Campanilla. Sweetheart. At sa ating mga viewers na nanonood po sa ating palatuntunan sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal Channel 101. Opo, maraming salamat, Maring Yao. Get well soon. I hope you get your voice back. Bumabalik. Nawawala, bumabalik ang boses ni Maring Yao. O, di ba? In any case, hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod. Ako po si Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. Aha. At ako naman po ang inyong abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Hanggang sa muli po, ito ang Danny Con, abogado de Campanilla. Maraming salamat. Maraming salamat.